Ignorantia juris neminem excusat. Ignorance of the law excuses no one. Alamin ang mga probisyon ng ating batas. Ipaliliwanag ni Dean Mel Santamaria. Ito ang Legal Basis. Attorney Dean, magandang umaga po, Attorney Dean. Magandang umaga sa iyo, Ted, DJ Chacha, sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Inyo ho bang nabasa ang tugon po ng OSG? Ano ho ba ang inyong pananaw doon? Nabasa ko ang tugon ng OSG at alam mo pambungad nila, itong sabi nila, quote-unquote, ito daw yung sinabi ni Senator Bato noon, if someone fights back, they'll die. If nobody fights back, we'll make them fight back. Produce blood, instill fear. Yan ang pang-una nilang sinabi. At pagkatapos kinuwento nila kung papaanong nagkaroon ng findings ang ICC patungkol sa being co-perpetrator ni Senator De La Rosa. Nilatag ulit nila kung ilan ang namatay nung araw ni Duterte sa kanyang tokhang at saka sa kanyang double barrel para talagang nagbabasa ka ulit nung mga nangyari nung araw ni Duterte. At pagkatapos nga, sinabi nila na hindi tama na sinasabing walang warrant of arrest. Sabi nila, yung pag-judicial determination ng ICC ay sapat na. Hindi na kailangan ng pangalawa pang determination dito sa Pilipinas sapagkat nga ayon sa Republic Act 9851, may kapangyarihan ang presidenteng pumili kung saan didinggin ang crime against humanity. At sa pagkakataong ito, pinili ng Executive Department na sa The Hague. At sabi nila, pagpipiling iyan ay isang political act ng presidente na hindi dapat intrudan o kaya pakialaman ng hustisya. At pangalawa, sabi nila, pugante. Itong si Senator De La Rosa ay talagang maituturing mo ng pugante sapagkat nung nalaman niyang lumabas na nga yung warrant of arrest, yung pagtakas niya nung May 14, hindi insidente yon. Sabi ng OSG, kitang-kita naman, sinasadya yon. Sabi niya, at kung pugante siya, hindi dapat bigyan ng remedyo sa batas ang mga taong tumatakas sa batas. Sabi ng Korte ng OSG. Kaya dapat ibasura itong petition na ito. Tsaka yung sinasabing hindi daw malaya si Bato, si Senator Bato. Sabi ng OSG, nakita nyo, kinausap ang media, nakita nyo, bumoto, at pumunta lang siya doon, hindi para magpalangkas ng batas, kundi isang pakay lang, bumoto lang para palitan ang liderato. So it was a convenient appearance, no functional basis, iyon lang. So therefore, sabi ng korte ng OSG, hindi dapat bigyan ng remedyo ang isang pugante. Yan ang kanilang buod. Opo, so yan ang sagot nila. Obligado pong sumagot ngayon ang panig ni Senator Bato. Pero kung inyong maaalala din na pag-usapan natin ng Friday, di po ba na dahil doon sa nangyaring ang putukan, agad sila maghahain ng urgent motion para nga pagbigyan na po yung kahilingan ng TRO dito. At nabanggit ho ng kampo nito pong sila Senator Bato yung nangyari ngang gulo bilang isa sa mga dahilan kung bakit dapat pagbigyan yung urgent motion na iyon. Kapag ho ganyan din, ano ho ba usually po ang sa inyo pong karanasan at mga nababasa ang jurisprudence, kapag ho ganyan as in maglalabas ng desisyon ang Supreme Court even before sumagot sa OSG answer ang opisina ni Senator Bato
o hihintayin muna sumagot sila bago po magdesisyon sa mga petisyon na ito? Hihintayin muna, hihintayin muna. Susundan ng Korte Suprema ang mismong kautusan nila. Kaya nga mayroong kolatilya doon sa resolution ng Korte Suprema. 72 hours kayo, 72 hours yung kabila. Pero in the interregnum, kung gusto ni Batong humiling o magmungkahi ng anumang remedyong gusto niya, ihain sa Korte Suprema. Iyon lang. Yun lang ang kautusan dyan. Kaya titingnan natin kung meron pang ihahain si Senator Bato sapagkat nga yun ang binibigay na karapatan sa kanya ng Korte Suprema. Pero hindi gagalaw ang Korte Suprema hangga't hindi tapos ang pagsasubmit ng mga pleadings. Opo. Doon ho pa sa OSG answer, may prayer ho ba doon na hindi lang po para kontrahin yung kanila pong gusto, no, na magkaroon ng TRO sa implementasyon ng ICC warrant? May prayer ho ba doon na desisyon na po ng Supreme Court, yung provision ng binabanggit natin na batas nga, no, itong RA 9851, na sapat na yung ICC warrant na iyon para ito'y ipatupad at di na kinakailangan pang dumaan na naman sa local court at agad na pong mapaharapin si Senator Bato sa ICC? In effect, yun na nga ang gusto ng OSG. Pero kung makikita mo yung prayer nila, napakaikli lang. Ibasura itong request na ito at ang TRO. Pero sa kanilang mga pag-argumento, yun na nga ang sinasabi nila. Na walang kaduda-duda na itong ICC warrant of arrest ay sapat na sapagkat nga ang presidente gumawa ng political act na pinili niya ayon sa Republic Act 9851 ang remedyo. Walang makakapag question nun. At saka ang sabi rin ng OSG, sa larangan ng foreign affairs, sa larangan ng public order, basta't gumilos ang executive department, dapat bibigyan din ng due deference muna, presumption of regularity, na tama ang ginagawa. Sapagkat kung mag-i-issue ng TRO, hindi ganun ang kalalabasan. At sabi rin ng OSG na wag daw hayaan itong si De La Rosa na laro-laruin itong judiciary, sapagkat at the same time na humihingi siya ng remedyo, hindi rin naman niya sinasaalang-alang ang batas. Sabi niya, parang may mali talaga doon, sabi ng OSG. Alright. So kami po'y tayo nakaantabay. Mamaya po may panayam kami kay Atty. Torion sa kanila po naman panig. Pero din ito po pag-usapan natin. Nasa ilalim ng protective custody si Senator Bato, di po ba, no? As we all know, kaya nga sinasabi na hindi nyo maaring arestuhin yan dito, sila Alan Peter. Mag-present muna kayo ng local warrant, etc., etc. And then, nagkaroon po ng kaguluhan, putukan, at nakalabas siya ng Senado. Ang claim ng iba, pinatakas, nakatakas, o meskapo. Ano ho ba, can you just educate us din? Ang sinasabi, protective custody. So, ang sabi ng iba, hindi naman nangangahulugan yan na meron ka ng hold departure from the Senate premises. Hindi ka naman suspect, hindi ka naman na contempt. So, malaya daw siya makakalabas ng Senado kung kailan niya gugustuhin. Kaya walang obstruction of justice dito. Ano ho ang inyong kaisipan dito din? Well, sapagkat nga i-relate natin to sa OSG statement. Para sa OSG, merong valid warrant of arrest. At sapagkat merong valid warrant of arrest na nasa loob na ng Senado, ang tungkulin ng sino man, lalong-lalo na ang mga public officers, ay i-negotiate ang pagbibigay sa mga otoridad. At sapagkat hindi nga nila na ibibigay, talagang merong kaisipan na maaaring ang obstruction of justice to. Kasi ano bang sabi ng obstruction of justice sa Republic Act 1829? Ang sino mang mag-obstruct, impede, delay, frustrate sa pag-a-apprehend ng isang suspect ay mananagot sa batas at 6 na taon ang penalty. So if you will connect the dots, kung titignan mo yan, etong sabi ng OSG,
His departure in the early mornings of the morning was not incidental, but a deliberate act to evade his arrest by law enforcement authorities. Masyadong matindi iyon. So in effect, parang ang sinasabi niya, baka ng OSG, maaari magkaroon ng obstruction of justice ang mga tumulong dito. Yun ang implication noon. Mhm. So ano po sa inyo pong palagay din kung sakali ho ba pwede bang merong person na may personalidad na pwedeng dumulog sa Committee on Ethics in the Senate o anumang committee dyan para imbestigahan yon at papanagutin kung sino man dapat managot kasi nga hinayaan nila na ganun-ganun na lang na makaalis at ngayon hindi alam kung nasan na yung senador na may ICC warrant? Kaya dapat buuin ang narrative, no? Buuin ang narrative, ang kwento from beginning up to the end para makita kung meron ngang layunin o intensyon o design ito para na nga makatakas si Senator Bato. Sapagkat nga siyempre titingnan rin natin ang batas, no? Dapat knowingly and willfully, sabi ng batas, na yun ang design nila para itakas, no? Madaming maaring maging sagot pero on its face now, para nga atang meron. Yun ang opinion. At ang obstruction of justice, pwedeng ihain ng kahit sino mang tao na merong personal knowledge ito. Hindi ito yung narrowed crime na meron lang ilang mga taong pwedeng mag-file. Kahit sino pwedeng mag-file. This is exactly a public crime. Opo, ito po yata prisyon correctional in its maximum. Kumbaga po hanggang 6 years of imprisonment din. Oo, 4 years to 6 years. Yan ang hatol diyan. Kaya napaka-importante ng magiging hatol ng Korte Suprema dito. Kasi kung sabihin ng Korte Suprema, warrant of arrest yan, valid yan. Nako, ibig sabihin, nag-evade sila sa isang legal na proseso. Diba? So, matindi itong decision ng Korte Suprema to. Sige. Pero hindi pa rin decision, hihintayin pa natin. Opo, yung nga po. At sumagot ng OSG, so may 3 days din po ang panig naman ni Senator Bato. May pahabol ang tanong si Chacha. Oo. Din, ang isa po sa mga iniuugnay ngayon sa pagtakas ni Senator Bato ay si Senator Robin Hood Padilla. Hindi po ba noong 2016, binigyan siya ng absolute pardon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kung sakali lang, though hindi pa naman natin alam kung anong posible talaga nito, kung anong ending nitong pagtakas na ito, sino talaga ang may gawa, pero meron po bang posibleng epekto, yung absolute pardon na yun, sa pag-connect kay Senator Robin Hood Padilla na baka may kinalaman siya sa obstruction of justice? Maapektuhan po ba yun? Hindi na, kasi absolute pardon yan. So wala absolute, na po? Ibig sabihin, sukdulan, Oo. wala na, hindi na pardon. Hindi conditional pardon yan. Oo. Anong epekto ng pardon? Ang pardon, hindi sinasabing hindi ka na kriminal. Ang pardon, sinasabi ganito, kriminal ka pa rin, pero hindi ka napaparusahan. Aming i-absuelto ang parusa mo. Hindi ka mukha nung nangyari kay Trillanes, amnesty. Ang amnesty, burado lahat. Parang wala kang ginawa. Yun ang kaibahan ng pardon at saka amnesty. Ayun, at least malinaw ngayon. So wala tong magiging kinalaman sa absolute pardon Oo. kay Senator Padilla. Yun ang malinaw. Wala nang bearing sapagkat ito. Absolute, burado yung penalty. Burado. Burado yun. Pero kung may maghain sa Ethics Committee ng obstruction of justice, ibang usapan yon? Ganun po? O ibang kaso 'yon. Ibang kaso ang ibang tao maghahabla kanya sa fiscal o kaya sa ethics. Ibang kaso yung panibago 'yon. Ayun, Ayan. malinaw. Sige. Oo. So, total naman banggit mo yung Ethics Committee kay Dean. Pwede ko bang abusuhin na yung kanyang kakayahan na magpaliwanag at oras ngayon? Dean, siguro familiar kayo doon sa gustong isampa ni Senator Robin Hood Padilla laban kay Senator Pangilinan sa Ethics Committee dahil sinigawan daw siya, di ba? Sinigawan daw siya ni Senator Pangilinan. Actually, nagtaas ng boses. I still have the floor. Na-offend roon si Senator Robin Hood at sabi niya,
Hindi ako hihingi ng paumanhin, hindi ko tatanggapin ng paumanhin mo pag kamay-kamay natin. Gusto ko, sa plenaryo ka humingi ng sorry. Otherwise, magsasampa ako ng reklamo sa Ethics Committee. Yun ang sabi niya. And well, naunawaan naman natin yung kanyang karapatan, di po ba, bilang senador, no? Na na-offend siya doon sa pagtaas ng boses. Speaking of that, pwede bang panoorin lang natin tong eksenang ito sa press conference ni Senador Alan Peter Cayetano? Meron siyang pag-stamp na pag-pound ng kanyang rostrum ba yun o lamesa at sinigawan niya isang reporter. Ikaw ho, panoorin niyo ito din ha. Pwede ba magsampa din po ng ethics complaint kaya dito ang reporter? Panoorin po natin ito. Sorry ha, but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So, I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pag tamay nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God. Kita ho ninyo, no? Pag kami nagpaputok ng warning shot, hindi kami under attack. In that light po, pwede ba magreklamo kaya sa Ethics Committee ang sino mang reporter na perhaps na-intimidate naman nung panahong yun na, di ba, may ganun pong emosyon at galit din? Dalawang school of thought na naman yan. Pwedeng sabihin na hindi pwede sapagkat wala sa sesyon, 'di ba? At wala sa formal na function ng isang delegation sa Senado. Pero looking at the broad outlines of ethics, yung broad outlines of ethics, ibig sabihin na basta't senador ka, dapat gumalaw ka ng husto lalong-lalo na sa gusali ng iyong pinagtatrabahuan. At siyempre, function rin ng isang Senate President o sino mang public official na tugunin ang mga tanong ng mga media kung nagtatanong siya, yun yung freedom of information at freedom of the press. Kaya dyan naman sa school of thought na yan, baka maaari sapagkat it is within the broad outlines na tinatawag ng kanyang trabaho bilang Senate President. So dalawang school of thoughts yan. Okay, so again, thank you po for schooling us this morning, Mel. Dito po sa mga kakanin nyo po ay mga pwede pong mangyari kung sakasakali man po sa ating mga napapanood na mga eksena ngayon in the Senate. Din Mel, salamat po. Kami po inyong katuwang mamaya sa panonood dito po sa mangyayaring sesyon ng Senado dito po sa sinasabing pagsisimula na ng impeachment court. Salamat din. Congratulate kita, Ted. Nagte-trending yung mga tanong mo, ha? Kaya plus ka, yun ang ginagawang example kasi. Pati ako, ginawa akong example sa Spotify ko. Oo nga. Nakita ko, ginawa rin example ni Auntie Claire. Ni Example Palace na Press ano? Officer. Yung mga questions mo nga. Yung matitinig na tanong, kaya matalim plus at ka. Talagang tatak ng tunay na journalist. Ito yung tinatawag na hound dog attitude ng journalist. Yung talagang kukunin mo hanggang ilalim yung sagot. Thank you. Congrats. Salamat. Thank you. Salamat din, Mel. Ito po ay nakapagbibigay po sa aming inspirasyon at kababaang loob sa pagtugon po sa ating responsibilidad. Salamat din sa inspirasyon. Thank you din. Salamat po. Mga kapatid, Dean Mel Santa Maria sa ating legal basis. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa